ganap na pambansang soberanya. Nagsimula na kami sa proseso ng pagbubuo ng SLAE at masasabing marami ang kinukonsidera para sa pagtakbo. Hindi sila mula sa angkan ng mga mayayaman o mga dinastiya sa politika. Hindi kurap, hindi tagapagtanggol ng interes ng ilan. May pagmamalaki namin na mula sila sa hangin ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, mangingisda, katutubo, at ibang sektor na matagal nang tinatanggalan ng boses sa Kongreso. Higit pa sa usapin ng pera at recurso, ang mga bayan at mga kandidato nito ay may taglay na di matitinag na prinsipyo, di matatawarang track record, at malakas na suporta ng masang matagal nang nag-aasam ng pagbabago. Handa kami magpagtulungan sa mga individual na kandidatong nakikiisa sa mga isyu ng reforma sa lupa, dagdag na sahod, pambansang industrialisasyon, pagtaguyod ng mga pambansang soberanya, pagdepensa sa karapatang pantao, paglaban sa korupsyon, at pagsusulong ng usapang pangkapayapaan. Sa darating na halalan, taus-puso namin inaalay sa mamamayang Pilipino ang makabayan, oposisyon ng bayan, tagapagsulong ng bagong politika, at tagapagtaguyod ng plataforma ng tunay na pagbabago. Taong bayan naman, sulong makabayan. Posisyon si Duterte. In fact, anong issue ang pwedeng dalhin ng mga Duterte para maging oposisyon sila? Human rights. Magamat may human rights violation ng administrasyon nito, ang mga Duterte ang walang karapatang magsalita dyan. Dahil nung panahon nila, grabe ang human rights violation na nangyari, libo-libong namatay. Anong pangalawang issue nila? Chacha? Hindi sila. Hipokrito sila kung maging anti-chacha sila. Dahil ang panahon ni Duterte, siya ang tumutulak ng chacha at federalismo. Ano pag-issue ng mga Duterte? West Philippine Sea. Yun na ang problema dito sa mga Duterte at kanilang mga subordinates. Yung panahon nila, tahimik lahat on China. In fact, maraming opisyal ngayon ang nagsasalita, nagtatapang-tapangan sa China, pero nung panahon ni President Duterte, tahimik. So, para sa amin, walang question sa pagtingin ng bayan ng makabayan at pagtingin ng nasambayan ng Pilipino na hindi tunay na oposisyon itong mga Duterte at hindi sila kailanman ikinanangin oposisyon. Ang makabayan, ang aming pagtingin, kami ang consistent. Hindi kami bumibitiw sa mga prinsipyo at plataforma ng mamamayang Pilipino. Consistent kami anumang administrasyon bilang oposisyon sa mga anti-people policies ng gobyerno. So, yun ang paglilinaw namin sa mga nag-pretend, sa mga pretender na katulad ng mga Duterte na mag-oposisyon sa darating na.